Guys, today pupunta tayo sa Mega Batch Trading dito sa Quezon City since magpapakabit tayo ng bagong wheels. Since yung ating current wheels na SO2 argon metal finish with poly slip is nagasgasan dun sa may lug nuts area. So masakit siya sa mata. Medyo eyesore siyang tingnan, especially pag nilapitan mo. Hindi na ingatan ng previous shop yung mag wheels natin, kaya nagasgasan siya doon sa may lug nuts area. Since New Year naman, so I decided na palitan nito nung same model na SO2R, kaya lang polished kasi gusto ko yung model na to. Gusto ko mag-pop off ng konti yung wheels, kaya polished naman yung ikakabit natin. Mamaya, since nagpapalit na rin tayo ng bagong rims, isi-share ko sa inyo yung importance ng hub-centric rings and how important yung paglagay nun, especially kapag nagkabit ka ng aftermarket na rims. Anyway, start muna natin and ikabit muna natin itong bagong wheels dito sa ating Ranger Raptor. Okay, yan as usual, ilagay natin sa tamang jacking position yung jack natin para maiwasan yung accident at hindi magkaroon ng problems. So, ibaba muna natin itong bagong wheels na nakakarga dito sa likod and then papalitan natin yung lumang wheels. So, importante meron kang proper equipment sa pagtanggal ng tires, especially kung malalaki siya. Dapat din mong i-advise yung nagtatanggal ng tires mo na ingatan yung mag wheels mo. So, yan, natanggal na yung tire doon sa mag wheel at yung tatlo naman ang susunod. At isa pa nga palang tip is yung sa TPMS. So, make sure na matanggal ng mabuti yung TPMS doon sa wheels mo. Yung iba na hindi maalam na shops at even yung owners na hindi alam, kailangan mong ilipat yung sensor dun sa TPMS dun sa bagong mag wheels. In the case of the Raptor, very flexible siya. Pwede mong ilagay dun sa harap o sa likod yung sensor, magre-reset naman siya kapag umikot na yung tires mo for a certain period of time. So, ang next step is kailangan mong ipa-wheel balancing para mabalance ng maayos yung wheel set mo. So, kung nakaka-experience kayo ng vibrations, make sure na high-speed balancing ang gamitin nyo. So, yan. Quick install lang at ikabit na natin itong ating bagong wheels dito sa ating Ranger Raptor. So, make sure lang na maingat uli yung pagkakabit kasi there's tendency talaga na magasgas yung mags eh. Okay, ang next naman nating pupuntahan is yung si Jay Suarez sa San Pablo City na gumagawa ng machine cut na hub-centric ring. Ang napansin ko sa Ranger Raptor, hindi buo yung pinaka-lip dun sa hub niya. Napansin ko kasi nung magpalit tayo ng wheels, meron tayong nararamdaman na vibrations. At medyo lumala nung maglagay tayo ng malaki na tires. Yung kinabit ko kasi is trail grappler, no? Makikita mo malaki yung spacing. So, expected na magkakaramdam ka ng mga vibrations, especially sa high speed. So, mamaya ipapakita ko sa inyo ang effect ng hub-centric ring sa isang car. Since wala pa akong time before na pumunta sa San Pablo para magpagawa ng hub-centric ring, ngayon nagkaroon tayo ng time, so magpapagawa tayo nitong hub-centric ring. So, kung nakaka-experience pa kayo ng vibration sa highway, sa high speed, kahit meron na kayong balancing, so kailangan nyo ng hub-centric ring. So, ngayon, dinadrive ko ngayon sa South Expressway. Kine-check ko kung meron bang vibrations or ano. So ngayon, wala pa naman. I'm traveling at about 77. So increase natin. At dito sa about 90 kilometers per hour, yun na, meron akong nararamdaman na kaunting vibrations. Sa case ko, hindi pa malala. Pero sa iba, sobrang lala niyan. So kailangan nating magpakabit talaga ng hub-centric ring for a better feel sa steering. And then later, pag naikabit na, compare ko ngayon yung feeling pag nakakabit na yung hub-centric ring. Okay, nandito na tayo dito sa Jay Suarez Machine Shop sa San Pablo. Dito nagpapagawa ng customized na machine shop na hub-centric ring. Even yung race na center cap, pwede niyang gawa ng paraan na maging hub-centric. So ito yung itsura ng kanyang machine shop. Makikita mo yung mga lathe machine. Diyan ginagawa yung mga hub-centric rings. So, ang unang step is tatanggalin yung 4 na gulong ng sabay-sabay. So, kailangan niyang i-jack. So, dapat maayos din yung pagkaka-jack. So, alam yung mga jacking position. So, makita nyo merong 2 yellow na parang support. So, importante rin yung jacking position, ha.
So, binabantayan ko yan para tama yung posisyon. So, yan, kinakalas na ni Kuya yung mags. So, maingat din dapat dun sa pagkalas. Dapat tama yung size nung pangkalas mo. Otherwise, makakaroon ng gasgas yung mags mo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hub ng Ranger Raptor. Sa Ford kasi, 4 lang siya na parang bungi-bungi. Hindi siya buo gaya ng sa ibang mga vehicles. So, it's really prone to vibrations kasi nga, hindi buo yung pinaka-lip nung hub niya. So, para po makuha natin yung paint kasi, usually kasi mga aftermarket wheels talagang pati board pinipinturahan nila. Pero kung mapapansin mo sir, yung mga stock wheels natin, wala talaga siyang paint. Oo. Kaya siya walang paint kasi ang purpose talaga niya is to set directly dun sa hub. Yes, yes. So, ang mga aftermarket wheels, syempre, dinadamay na nila for Pero presentation. is that painted? Yes po, painted po siya. Ah, okay. Yes po. So, ang problema lang po kasi, pagka po kasi may paint, Oo. ang tendency kasi sa syempre yung rotors natin umiinit. So, ang tendency, pag umiinit, pagka may hub rings, yung paint, para siyang nagme-melt. So, ang unang step is lilinisin yung mags na pagkakabitan ng hub-centric ring. Ang gamit po nating material sa hub-centric rings is aircraft grade aluminum C61. Ah, okay. Same material po siya sa mag wheels natin. Ah, okay. So talagang matibay, no? Yes, pareho po sila. Ang nababago lang naman po doon, pagkahalimbawa ba, flow form, ang nababago is yung manufacturing process. Pero yung raw material talaga niya is 6061. Okay. Kaya lang tumitigas yung mags or kaya lang tumitibay dahil sa manufacturing process, dahil yung iba flow form, forged, doon po nababago. Okay. So after po i-clean natin yung bore, yung hub ng rotors, lilinisin din po natin. Then lalagyan natin ng grease. Kaya Okay. po natin siya nilalagyan ng grease to prevent dry friction. At the same time, nag-iiwan siya ng coating of protection sa metal para if ever na hindi natin siya tanggalin ng matagal, Okay. hindi siya kakalawangin. Kasi hindi mag-stick yung corrosion dahil may coating of So kung protection. wala siyang coating, ano siya, there's a tendency for corrosion. Kumakapit, Lumakapit, no? Kasi Yes. masikip siya, no? opo, kaya nilalagyan natin ng grease to prevent dry friction. Okay. Yes po. Understood. Ito na yung mga hub-centric rings na ginagawa nila na made to order. Custom made depende sa sasakyan mo. So ngayon, nandito tayo sa lathe machine para makita natin kung paano ginawa. So na-measure na ni Kuya yung diameter, so pina-fabricate na niya dito. Ayan, nilalapat. Opo. Saktong-sakto, no? So ito ngayon yung ring na nagawa, made of T6 aluminum. Ito ngayon, pag nilagay mo dito, yan. Yan. So pag nilagay mo siya dito, ganyan may itsura. So yung mags mo, kapit na kapit, wala siyang galaw. Kasi yung load kasi ngayon, nung walang hub-centric ring, siyempre pag maluwag to, ang nagdadala ng load itong mga studs, no? Kaya natatransfer na yung load dito kasi ito yung magdadala. So nalilesen yung pressure dito sa mga studs. So yan ang kagandahan nitong hub-centric ring. At ang isa pang sinabi sa akin ni Mr. Suarez, kahit yung mags mo, may tolerance yun, iba-iba din. So minsan, magkakaiba talaga yung size nung ring na ginagawa nila. Kaya ina-adjust nila, depende dun sa specific na mags mo. So hindi ibig sabihin, pagka yung 4 na mags mo pare-pareho rin yung tolerance. No? Yes po. So kung magkakaiba, so ang gagawin po natin is maglalagay po ako ng label sa mags at saka dun sa corresponding ring niya. Para doon sa specific, hindi siya magkapalit. Yes po. So if ever na ilipat yung specific wheel na iba yung sukat, Oo. may mark siya. Okay. So yung partner niya na ring, kasama din siya. Okay. Okay. So isa na yung iba. Mm. Minsan naman, dalawa pareho, Oo. pero yung dalawa sa likod pareho din, pero yung harap at likod magkaiba. Mm. So minsan talaga nangyayari. Meron bang instance na pare-pareho talaga yung 4? Meron din. Ibig sabihin maganda yun. Oo. Maganda yung Pero quality. meron din, bawat isa magkakaiba. Ah, Meron din. okay.
Okay. Okay, ang main purpose talaga ng hub-centric rings is primarily for safety. Yes. Ang purpose talaga niya is to help yung studs. Okay. Halimbawa, nag-towing ka or nagkarga ka ng mabigat. Lahat ng torque, let's say halimbawa may tinotow ka. Oo. Lahat ng torque kasi pag wala kang hub-centric rings, lahat ng torque from engine to wheels. Ito magka-carry. Ito po lahat ang magkikerry. Ito Ah. lahat ang stress. Yes, So yes. let's say halimbawa magkarga din tayo ng 800 kilograms sa sasakyan. Okay. 800 kilograms plus yung weight ng sasakyan natin nandito lahat. Yes, yes. So Oo. ang main purpose talaga ng hub-centric rings is i-relieve yung stress dito sa studs. Okay. So ang main purpose talaga niya is primarily for safety, and yung elimination of vibration is side effect or after effect lang yun. So yung load dito nata-transfer, no? So ang isa ding tendency pagka din hindi tinotorque ng maayos yung studs Oo. is ganito. Din po, Oo. may iba kasing mga nagpo-post sa Facebook na sabihin naputulan ng studs. Yes. Ang cause po nun minsan is dahil walang hub-centric rings or over-torque. Over-torque, oo. Oo. Kasi yung torque lilo po natin, yung specific torque lang yan na dinadala. For example, for this, ilang foot-pounds ang ano yan? So dito po, sa unit na to, ang nilalagay po namin is 100 foot-pounds. 100. Opo, 100 foot-pounds or 135 newton-meters. Newton-meters. Pag-convert natin. Okay. So ang tendency po kasi, katulad nito, Yeah. itong studs na to is almost maputol na. Halos Okay. maputol na siya kasi over-torque. Okay. So kung makikita nyo, ang itsura niya, ito yung normal, ito yung part dito, parang nagkaroon na siya ng leeg. Ah, yeah. Or yung thread niya, nakikita nyo, nag-spread Parang apart na. lumiit, no? Oo, nag-spread apart na yung threads niya. Kasi Okay. yung nut, hinihigpitan, so torque tayo ng torque. Okay. Minsan sumusobra na tayo sa nagiging 120, 130. Okay. So masyado niyang hinahatak. Oh, Hinahatak nung nut yung studs. Kasi Okay. over na tayo sa torque eh. Okay. So ang tendency is, syempre, since hinahatak, ito yung breaking point niya. Dito yung weak part niya. Yes. So, pag nag-150 na, Oh, putol. Putol, doon siya no? napuputol. Ah, I see. Kaya, importante din po yung naka-torque ng maayos. Bukod Okay. sa even lahat ng higpit niya, Okay. 100 foot-pounds lahat, at the Okay. same time, yung torque niya safe dito sa studs natin. Na alam natin na hindi siya para maputol. Okay. Then mamaya po yun ito-torque din. Tinanong ko din siya kung okay bang pinturahan yung parang kalawang na area na yan. Ito yung sagot niya. Kaya Yeah. kung mapapansin nyo din, sir, walang pintura dito. Okay. Dito wala din pintura. Walang pintura. Kasi pag may pintura to, syempre, pag naka-fasten na yung wheels natin, Nag-iinit. umiinit. So, ang tendency, pag kumapit, hindi mo matanggal yung mags. Ah. Dumidikit siya dito. Dumidikit, oo nga. So, pwede- Kasi kung ba pinapalo, sisira. Yes, pwede po yan siguro, ipa-powder coat nyo. Okay. Or, pahidan nyo na lang ng grease. Ah, okay, Or okay. anything na, para hindi siya kapitan. Pero, ito Okay, po, okay. So after na magawa yung isa, sinukat naman yung tatlo at pinapabricate na niya isa-isa. Again, hindi pare-pareho yung sukat. Kailangan talaga so yung actual. And then, nagmamark na siya. sa blank space, yung mark, Okay. pwede po. Sige, sige. Lagyan lang natin siya ng mark na 0. Para saan yan? Para yung ring niya, 0 din. Ah, Partner sila. okay. Zero. Then lalagyan din po natin dito sa kabilang side para hindi siya mahirap makita. Zero. Then ito pong ring, lalagyan din natin ng 0. Okay. Dun sa... Yan, nakalagay ka ng 0, no? Zero. Yes, ma'am. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron na po siyang grease. May Okay. coating of grease na Ah, siya. yung kulay blue, no? Yes po. Ang gamit po namin is high temp grease. Okay. So kaya po siya namin kaya po high temperature grease ang ginagamit namin kasi na-maintain niya yung viscosity niya kahit mainit na yung rotors. Okay. Pagka kasi ordinary grease or yung Magme-melt. yung kulay yellow na grease, pag uminit kasi yung rotors, parang nawawala yung viscosity niya. So lumalabnaw siya. Yeah. Unlike si high temperature,
kahit anong init ng rotors na may maintain niya, hindi siya nagdi-drip. Okay. Kumbaga. Okay. Then pagkakabit po, gamit lang kayo ng rubber mallet. Yan. Ito talagang lapat na lapat, no? Yes po. Laking bagay nga. Yan. So importante lang po na yung rings natin ay nakakabit muna sa hub ng rotors kasi yung rings natin ay self-centering. Okay. So ibig sabihin, pag minount si Mags ng installer, si rings, i-guide niya yung bore ng Mags mo, automatic i-center niya. Nga ha? So less effort na pag-center or pag-mount. So pag nagtanggal ka ng gulok, hindi siya na matatanggal? Well, either way po, pwede pong sumama sa bore ng Mags Okay. or pwede po siya maiwan dito. Okay. So pagka naman po siya maiwan dito, pwede niyo po siyang i-pry dito sa ilalim ng Ilalim, okay. Kasi since open naman siya, pwede niyo po siyang i-pry dito. Okay. Then pagka naman po halimbawa sumama dito sa bore ng Mags nyo, Okay. is tatanggalin lang po yung center caps. Tapos tutulak mo. Yes, kuha lang po kayo ng kahoy or anything or plastic or anything. Oo. I-tulak nyo lang po Tulak, siya. Ganun. tulak. Opo, hanggang sa mag-push out na po siya sa ilalim. Yeah. So, makukuha nyo na po siya dito sa likod. Okay. Center caps natin is tatanggalin po muna yung springs. Hindi po siya basta ipupush out. Okay. Opo. Ang gagawin, bago tanggalin si center caps, tanggalin po muna yung springs, then at saka i-push out ito. Tayo push out. Kasi ito pong springs na to, may tension siyang dinadala. Okay. So minsan kasi ang nangyayari, pag bigla mo siyang itinulak ng nakakabit yung springs, bigla niyang itutulak yung yung mga ngipin, Aha. so napuputol. So kailangan tanggalin mo muna pala. Yes. Ito naman po, madaling tanggalin. Kuha Oo lang nga. kayo ng screwdriver, Okay. sikwat nyo lang ganun. Okay. Okay. So madali naman siya tanggalin. Madali din siya ibalik. Hindi ko ibalik, ano? Opo, yan, ganyan lang. Okay. Madali lang pala. Madali lang po. So kung ano po yung ginawa sa likod, same principle lang din po dito sa front. Okay. So yan. Hakab na, no? Yes, ma'am. Yan, sir. So ngayon, kung mapapansin mo, kahit wala pa yung lug nuts mo, Oo. hindi Hindi na siya na siya gumagalaw, no? gumagalaw. Oo nga, no? So ibig sabihin, ginagawa na ng rings yung purpose niya, which is to carry the whole weight of the car. Yeah. So ito na yun. Okay, tapos na tayo at kinakabit na ni Kuya yung lug nuts. Ang next step is yung pagpapahigpit ng lug nuts. Dapat properly torque. So 110, 110. Yes, po. Kasi yung tires natin medyo mabigat. Pero safe pa yun. Safe Wala pa pong yun. problema doon. Kasi yung iba, kung makahigpit, grabe. Oo. Yeah. May sinusuot pa yung mahabang tubo. Then isa din yan, nagiging common practice din kasi ng Pilipino, pa-fasten mo na siya. Ah. Dapat natutunan mo na. Kasi nagiging common practice ng mga Pilipino Okay. na pag nakababa na, tsaka nila hinihigpitan. Okay. Dapat habang nakataas. Hapat nakataas. Oo. Para talagang preload siya, no? Opo. Kasi pag nakababa, parang may bigat na eh. may bigat, no? So ang tendency kasi ng gulong, pag may bigat, bumubuka. Bumubuka dito sa ilalim kasi gumaganon siya eh. Correct, Kasi correct. may load eh. Oo. Eh kung walang load, At least yan, nakasya, free. yes po, yes po. Okay. Kaya kami common practice namin na laging nandito, Nakaangat pa. Then pagkababa, double checking na lang ng torque. Okay. Good. Yung mga small details na kailangan natin. Okay. Tama lang. Tinanong ko din siya, paano yung proper way na pagtanggal ng gulong. Parang gaganon mo siya. Iano mo siya. Oo. Hindi yung hihilahin mo siya, no? Hindi mo siya Kasi matatanggal. So parang So parang ibabudge mo siya. ibabudge. Okay, So, para pagtanggal, ano? habang Parang opposite force, ganon. Yes po. So once kasi na mag-budge yan or gumalaw yan, dire-diretso na maihila mo siya. So Okay. Tatapikin mo, ganon. yes po. Okay. And Okay. once na gumalaw siya, dire-diretso na tatanggal. Okay. Understood. Ginawa
ginawa ko lang po, tinapat ko lang po dito yung Oh, yeah, yeah. upper ball joints and lower ball joints. Diagonal na kalog is upper and lower control arm bushings. Okay. So wala pa naman to. Okay pa to lahat. Okay, tapos na tayo and test drive na natin. So, mafe-feel mo talaga yung difference pagdating sa highway. Ang pinaka-noticeable na naramdaman ko is yung talagang pagka-solid nung steering feel. Dati kasi nung wala pang hub-centric ring, para kang meron nararamdaman na loose feeling dun sa front end ng sasakyan. Especially kapag merong mga road modulations or lubak sa daan, noticeable yung shake dun sa wheel. Actually, ang ini-expect ko lang talaga is ma-minus yung vibrations dun sa high speed, which is natanggal talaga. Siguro ang nararamdaman ko na vibrations is about 5 to 8% na lang. Kasi ang tires ko is yung mud terrain. Wala tayong magagawa doon kasi malalaki talaga yung spacing ng treads niya. In terms of effect niya from before, I would say mga 80% yung improvement niya from before nung nalagyan nitong hub-centric ring. At ang isa pang naramdaman ko is aside from minimizing yung vibrations, yung additional na rigidness ng steering feel. Since lapat na lapat yung wheels mo dun mismo sa hub, wala kang play na mararamdaman. So, napaka-rigid nung feeling dun sa steering. So, kapag meron kang nararamdaman na parang loose feeling kapag nalulubak ka o napapadaan ka sa hindi cemented na road, isang factor din yon kasi hindi lapat yung wheels mo dun sa hub. So, putting a hub-centric ring would fix that issue. So, yun, overall, I'm very happy with the result and very knowledgeable yung may-ari nung J. Suarez Machine Shop na gumagawa ng mga hub-centric rings. Ilalagay ko yung address niya dito sa description below. So, kontakin nyo na lang siya para makapag-appointment kayo kung gusto nyo. And lastly, yung price nga pala is 3,700 pesos dun sa 4 na rings. So, sulit naman siya dun sa effect nung hub-centric ring. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng idea kung paano ba ginagawa itong hub-centric ring at ano yung purpose nito. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!